Good day mga kasweldo. So welcome back to our channel. For this video, pag-uusapan natin yung tungkol sa 13-month, 14-month, 15-month, 16 o minsan umaabot pa nga ng 20th. Meron din tayong mga companies na nagre-release ng mid-year bonus, yung partial 13-month natin na nare-receive every half of the year. And then last but not the least, meron tayong Christmas bonus. Alam niyo ba na meron tong ceiling na tinatawag? So ayon sa BIR, yung tinatawag nating ceiling is yung limit or yung tinatawag nating limitasyon ng non-taxable natin or yung mga bonuses. So kung ikaw nakaka-receive ka nitong mga bonuses na to at lumagpas ka ng 90,000, so yung marireceive mo ay mababawasan ng tax. So gusto mo mong malaman kung paano ito? Tara, pag-usapan natin dito sa video. Ayun mga kasweldo, so before tayo pumunta sa Excel, huwag niyo muna kalimutang i-like and share tong video. So kung may mga katanungan kayo, comment nyo lang sa baba, tapos gagawa kami ng video tungkol dyan. Tara, punta na tayo sa Excel. So sa previous videos natin, nalaman natin kung paano mag-compute ng 13-month pay. Let's say for example, naka-receive ka na ng 13-month pay mo. So lista natin yan dito. Tulad doon nasa isang video natin, ang 13-month pay natin ay total basic earned for the whole year divided by 12. So let's say for example, naka-receive ka ng 16,823.75 na 13-month pay. So paano naman yung 14-month pay? So paano ito computein? By the way, kasweldo, yung 14-month pay ay hindi siya mandated ng DOLE. So base sa DOLE, ang required lang nila ipasahod sa mga empleyado ay up to 13-month pay. Okay, so sino-sino nga ba yung mga kumpanya na nagbibigay ng 14-month pay, 15th, or minsan umaabot pa nga sa 20th month pay? Usually, yan yung mga international companies. Okay, so meron din siguro dito tayo sa local companies, pero depende na yan sa kanilang rules. Okay? And then, let's say for example na lang, yung 14-month na marireceive ko ay same lang ng aking 13-month pay. So, copyin ko lang yan dito. So, paano naman kung makaka-receive ako ng mid-year bonus na tinatawag? So usually, yung mga mid-year bonuses natin, nare-release siya ng second or third quarter ng taon. Actually, June. Kaya siya nabanggit or tinawag na mid-year bonus. So yung computation nito, since ito ay bonus, so kadalasan, depende yan sa company. So since sa pag-usapan na natin yung mid-year bonus, try natin ilagay din yung ibang bonuses na na-receive natin. Let's say for example, meron tayong performance bonus. Lagay na rin natin dito yung Christmas bonus. So yung performance bonus natin, depende yan sa computation ng company ninyo. So dito sa sample natin, sabihin natin may performance bonus ako na 20,000. Yan. And then next is Christmas bonus. So pag sinabi natin Christmas bonus, bukod pa to sa ating 13-month pay. So usually yung Christmas bonus, kaya tinawag na Christmas bonus kasi kadalasan, nire-release siya tuwing Pasko or the month of December. So let's say for example, dito sa scenario ko na to, ang aking Christmas bonus ay, let's say 15,000. So next sample natin, let's say for example, yung company nyo may tinatawag na partial 13-month pay. Okay, ano nga ba yung tinatawag na partial 13-month pay? Usually, ito yung ginagawa ng ibang kumpanya. Nagre-release sila nung half nung yung 13-month pay sa gitna ng taon. So yung computation nito based din doon sa cut-off. So kadalasan yung mga nagre-release ng partial 13-month pay, pagdating ng December, half na lang din. So kasi pag i-combine yung partial 13-month pay mo na nirelease ng June, plus yung remaining ng 13-month pay mo na na-release ng December. So, total pa rin yan ng one whole month or yung maximum na pwede mo ma-receive sa 13-month pay. So, dito sa sample ko, sabihin natin naka-receive ako ng half-month salary ko sa partial. Yan. So, that's 8,411.88. So, let's say for example, aside dito sa mga na-receive ko nito, meron pa akong 15-month pay at 16th-month pay. So, yun yung mga kasweldo. So, ito yung mga possible na ma-receive mo na bonuses for the whole year. Since nabanggit ko sa umpisa ng video na to, meron tayong tinatawag na 90,000 ceiling or yung limit ng ating pwedeng maging non-taxable earning. So, ano yung sabihin nun? Tara, tignan natin dito sa Excel. So, ang formula natin ito is ito-total lang natin lahat ng bonus na receive natin. So, from 13-month hanggang sabihin natin 16-month pay. Yan. So, ang total na to is meron tayong 120,706.88. So, yun nga. So, paano natin papasok dito yung tinatawag na 90,000 ceiling or 90,000 non-taxable ceiling ng BIR? So, let's say ito, naka-receive ako ng 120,000. So, automatic yan. Since nalagpasan niya yung 90,000, so yung sobra sa 90,000 is magiging taxable na. So, ang formula natin dyan is yung total bonus received minus 90,000. So, yung 90,000, yun yung malinis na bonus or non-taxable bonus natin. While yung sobra na 30,706.88, yan yung magiging taxable na. So, pag sinabi natin taxable, ito lang yung pagbabasihan ng tax sa atin.
So, gawa naman tayo ng scenario na hindi niya na-reach yung 90,000 ceiling. Okay, so, eto, ayan. So, kinopya lang natin yung mga possible na ma-receive ng employee. So, 13-month, 14-month, mid-year performance bonus, Christmas bonus, partial 13-month pay, 15, 16-month pay. Ang total bonus na ma-receive ko for the entire year is 78,647.50 lang. Okay, so since hindi niya na-reach yung 90,000 na limit ng non-taxable, so ibig sabihin yan, itong buong 78,647.50 is marireceive mo ng 100% non-taxable. Okay? Ayun na nga mga kasweldo. So natuto tayo dito sa video na to kung paano computein or paano mag-compute ng ating 14-month, 15 hanggang 20th month. So kasama na rin dyan yung mga bonus na pwede nating ma-receive base sa ating company. So dito rin sa video na pag-usapan nating ceiling ng non-taxable na pwede nating ma-receive at kung ano yung mangyayari sa in-excess nito or yung sumobra sa 90,000. So stay tuned para sa iba pang mga videos ng ating 13-month series. Paalam!